Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-onfess. Paalala po mga ka-confess. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala po mga ka-confess, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Alyssa. Nagsimula ang lahat sa isang gabing madilim sa loob ng maliit na silid arkila sa Tondo, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa pundidong bumbilya at sa TV na walang tigil sa pagka-static. Ako si Alyssa, 23 taong gulang, nakatitig sa 2 pulang guhit ng pregnancy test habang nanginginig ang mga kamay at lumalamig ang buong katawan. Si Ken, 24 na taong gulang at isang mekaniko sa talyer, ay nakatayo sa tabi ko at tahimik na nakatitig sa sahig. Walang nagsalita sa aming dalawa dahil pareho kaming nilamon ng takot, kawalan ng katiyakan, at bigat ng responsibilidad na hindi pa namin kayang dalhin. Ilang linggo ang lumipas pagkatapos ng gabing iyon, nagsimulang magbago ang takbo ng aming mga araw dahil sa sunod-sunod na payo at sermon mula kina Mommy Rose at Daddy Joel. Si Mommy Rose ay umiiyak habang sinasabing masisira ang kinabukasan ko, habang si Daddy Joel naman ay mariing iginigiit na kailangang panagutan ni Ken ang kanyang ginawa ng walang palya. Walang nagawa kundi ang sumunod sa agos ng mga matatanda dahil sa takot na itakwil ng sariling pamilya sa gitna ng matinding kahirapan. Ang dating simpleng relasyon namin ni Ken ay napalitan ng pilit ng ngiti, mabigat na buntong hininga, at mga araw na puno ng pag-aalinlangan sa aming dalawa. Dinala kami ni Pastor Noel sa isang maliit at lumang simbahan sa Quiapo upang isagawa ang mabilisang kasalan bago pa man lumaki ang tiyan ko. Suot ko ang simpleng puting bestida na hiniram pa namin kay Karen, ang kaibigan kong nurse na siyang tumulong sa akin noong mga panahong hinimatay ako sa sobrang stress. Si Ken naman ay nakasuot ng medyo lukot na puting polo na hiniram niya kay Marco, ang kasamahan niyang driver sa kabilang kumpanya. Walang magarbong handaan, walang mga bisitang nag-aabang sa labas, kundi ang aming mga magulang lamang na mukhang napipilitang dumalo sa isang napakalungkot na okasyon. Habang binibigkas ng pastor ang mga salitang pangako, pilit kong pinigilan ang pagpatak ng luha dahil alam kong ang kasalang ito ay hindi dahil sa wagas na pagmamahal. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa isang masikip na apartment malapit sa talyer kung saan nagtatrabaho si Ken araw-araw para kumita ng maliit na halaga. Si Baby Liam ay isinilang ko makalipas ang ilang buwan sa pamamagitan ng tulong pinansyal na ipinautang sa amin ni Mommy Rose na kailangan naming bayaran buwan-buwan. Dito tuluyang sumubok sa aming tatag ang realidad ng buhay may asawa na walang sapat na ipon para sa gatas, diaper at iba pang bayarin. Madalas kaming magtalo ni Ken dahil sa pagod niya sa talyer at sa pagod ko sa pag-aalaga kay Liam sa buong magdamag ng walang tulog. Ang dating matamis na suyuan ay napalitan ng mga sigawan, basag na plato at mga gabing tanging ang iyak ng bata ang maririnig. Dumating ang mga panahong nakaramdam ako ng matinding panghihinayang sa aking desisyon na magpakasal ng maaga sa edad na 23 habang ang mga kaibigan ko ay nag-aaral pa. Madalas kong lapitan si Karen sa ospital kung saan siya nag-duty para lang humingi ng payo at maglabas ng sama ng loob tungkol sa buhay ko. Ipinaalala naman sa akin ni Brian ang kababata naming naging matalik kong karamay na ang lahat ng desisyon ay may kaakibat na pagsubok na kailangang lampasan. Ngunit sa tuwing uuwi si Ken na amoy grasa at may dalang kakarampot na sweldo, agad ding naglalaho ang payo ng aking mga kaibigan. Naging miserable ang bawat araw dahil pareho kaming isinumpa ang sitwasyon na nagdala sa amin sa ganitong uri ng maagang pagkaalipin sa pamilya.
Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Baby Liam sa tabi ko, narinig ko ang malalakas na yabag ni Ken na umuuwi ng lasing kasama si Marco. Nagtalo kami ng gabing iyon ng masinsinan at masakit dahil isinumbat niya sa akin na sana ay hindi na kami nagpakasal kung ganito lang din ang kalbaryo. Galit na galit akong sumagot at sinabing hindi lamang ako ang nagkamali dahil pareho kaming may kasalanan sa nangyaring hindi planadong pagbubuntis noon. Nagbanta siyang umalis sa bahay at magpakalayo-layo kung saan hindi niya na kailangang marinig ang mga sermon at reklamo ko sa araw-araw. Ang mga salitang binitawan namin ng gabing iyon ay tumarak ng malalim sa aming mga puso at nagsilbing simula ng tuluyang pagkawasak ng aming relasyon. Kinabukasan, nagising ako na wala na si Ken sa kanyang higaan at tanging ang kanyang lumang tsinelas na lamang ang naiwan sa tabi ng pinto namin. Agad akong tumawag kay Mommy Rose para humingi ng tulong, ngunit ang tanging natanggap ko lamang ay sermon tungkol sa kawalan ko ng kakayahang maging mabuting may asawa. Si Daddy Joel naman ay nagpunta sa bahay kinabukasan para sabihing kasalanan ko raw kung bakit umalis si Ken dahil hindi ko ito binigyan ng kapayapaan pagka-uwi. Nag-iisa akong umiyak habang buhat-buhat si Baby Liam na inosenteng nakatingin sa akin habang pinupunasan ang aking mga luha gamit ang maliliit nitong mga kamay. Sa puntong iyon, naramdaman ko na parang gumuho ang buong mundo ko at wala na akong ibang matakbuhan kundi ang sarili kong mga paa. Nagpasya akong humingi ng tulong kay Pastor Noel upang mapayapa ang aking isip at malaman kung paano itataguyod ang aking anak ng mag-isa sa Maynila. Sinabi niya sa akin na ang bawat pagsubok ay bahagi ng disenyo ng Diyos upang linisin ang ating mga puso sa mga maling motibo noon. Habang naglalakad ako pabalik sa aming apartment bit-bit ang mga bilin ng matanda, naisip ko na marahil ay tama nga ang naging desisyon ni Ken na umalis muna. Ang kasal namin ay nagsimula sa isang pagkakamali at natapos sa isang malaking kabiguan na nag-iwan sa akin ng isang napakabigat na aral sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, naroon pa rin ang isang maliit na tinig sa aking dibdib na nagsasabing hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. Makalipas ang 3 buwan ng pamumuhay nang mag-isa bilang isang ina at manggagawa sa isang patahian, muli kong nakasama si Karen upang magkape sa tabi ng kalsada. Ikinuwento ko sa kanya ang hirap ng pagtitinda ng mga damit habang inaalagaan si Baby Liam na ngayon ay nagsisimula ng maglakad sa loob ng munting kwarto. Sinabi niya sa akin na nakita niya si Ken na nagtatrabaho pa rin sa parehong talyer, ngunit mukhang mas tahimik at mas seryoso na ngayon sa buhay. May bahagi sa aking sarili ang nakaramdam ng kuryente sa katawan nang marinig ang pangalan niya, patunay na hindi pa tuluyang namamatay ang damdamin ko para rito. Ngunit pinilit ko ang aking sarili na ituon ang pansin sa paghahanap buhay upang maitaguyod ang kinabukasan ng aking anak nang walang inaasahang iba. Isang hapon, habang abala ako sa pagsasampay ng mga damit sa labas ng apartment, biglang lumitaw si Ken bitbit ang isang maliit na paper bag para kay Liam. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang gatas at laruan para sa bata nang walang lakas ng loob na tumingin sa aking mga mata. Hinayaan ko siyang pumasok sa loob dahil alam kong may karapatan din siyang makita ang kanyang anak sa kabila ng aming nakaraang mga alitan. Habang pinapanood ko silang naglalaro sa sahig, nakita ko ang isang bahagi ni Ken na noon ay hindi ko napansin dahil sa galit at hinanakit. Sinabi niya sa akin na pinagsisisihan niya ang pag-alis niya noon nang walang paalam at humingi siya ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot niya. Nagsimula ang aming unti-unting pagkikita, hindi bilang mag-asawang nagmamahalan, kundi bilang 2 magulang na nagsisikap magkaunawan para sa kapakanan ng kanilang anak. Madalas kaming magkausap tungkol sa mga maling desisyon namin noon at kung paano kami nagpadalos-dalos dahil lamang sa takot sa lipunan at sa aming mga pamilya. Ipinagtapat niya sa akin na napilitan lang din siyang magpakasal noon dahil sa matinding pressure mula kay Daddy Joel na ayaw masira ang pangalan ng angkan. Sa mga kwentong ito, unti-unti kong naunawaan na pareho kaming biktima ng isang sistema kung saan ang pagmamahal ay huli naming isinaalang-alang.
Ang pag-uusap naming iyon ang nagbukas ng pinto para sa isang mas malalim at mas makatotohanang pagkilala sa aming mga sarili. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas at natutulog si Liam, nagpatuloy ang aming seryosong kwentuhan tungkol sa posibilidad na ayusin ang aming pamilya mula sa simula. Sinabi ni Ken na hindi na kami ang mga batang nagpakasal dahil lamang sa takot sa hindi planadong pagbubuntis, kundi mga taong natuto na sa kanilang mga pagkakamali. Nagtanong siya kung maaari ba kaming magsimula ulit, ngunit sa pagkakataong ito ay walang presyon mula kina Mommy Rose at Daddy Joel, kundi mula sa aming sariling kagustuhan. Napaiyak ako dahil sa wakas ay narinig ko ang mga salitang, "Matagal ko nang hinihintay" mula sa labi ng lalaking pinakasalan ko sa isang lumang simbahan. Ang takot na naramdaman ko noon ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang init na nagdulot ng pag-asa sa aking sugatang puso. Upang subukan ang aming katatagan, humingi kami ng tulong kay Pastor Noel upang gabayan kami sa isang proseso ng pagpapayo at pagpapanumbalik ng aming relasyon. Linggo-linggo kaming nagpupunta sa kanyang opisina upang pag-usapan ang mga sama ng loob, mga maling pananaw, at mga paraan upang maging mabuting katuwang sa buhay. Sinabi ng pastor na ang totoong pagpapakasal ay hindi nagtatapos sa araw ng seremonya, kundi nagsisimula araw-araw sa pamamagitan ng pagpili mong mahalin ang iyong katuwang. Ipinasauli niya sa amin ang responsibilidad na buuin ang aming pamilya sa sarili naming mga kamay nang walang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang mga payong ito ang nagsilbing gabay namin sa bawat hakbang na ginawa namin patungo sa aming muling pagkakaisa. Habang tumatagal ang mga araw, nakita ko ang totoong mukha ng pagbabago kay Ken nang lumipat siya sa aming tinutuluyan upang maging kasama namin sa bawat oras. Siya na ang nagluluto ng agahan tuwing umaga habang naghahanda ako sa pagtahi. At siya na rin ang nagpapatulog kay Liam tuwing gabi pagod man galing sa talyer. Minsan ay binisita kami nina Mommy Rose at Daddy Joel, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na kami nanginginig sa takot sa kanilang mga sasabihin. Pinatunayan namin sa kanila na kaya naming mabuhay at magtulungan ng sarili naming mga sikap nang walang inaasahang tulong pinansyal mula sa kanila. Nakita ni Mommy Rose ang pagbabago sa mukha ko at sa tahanan namin, kaya naman unti-unti ring lumambot ang kanyang puso para sa amin. Isang hapon, nagyaya si Ken na pumunta kami sa isang tahimik na parke kung saan kami madalas magtagpo noong mga panahong nanliligaw pa lamang siya sa akin. Doon ay binigyan niya ako ng isang simpleng kwintas na gawa sa lumang pilak na sinasagisag ng kanyang pangako na hindi na niya kami kailanman iiwan ulit. Sinabi niya na ang unang kasal namin ay isang obligasyon, ngunit ang buhay namin ngayon ay isang pagpipilian na ginagawa niya araw-araw ng buong puso. Napangiti ako habang isinusuot niya ang kwintas sa aking leeg habang pinapanood namin si Liam na tumatakbo sa damuhan habang tumatawa ng malakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan na matagal ko nang hinahanap sa gitna ng lahat ng hirap at pagsubok. Ngunit alam naming dalawa na ang pagbabago ay hindi isang beses na desisyon, kundi isang mahaba at patuloy na laban sa araw-araw na tukso at pagod ng buhay. May mga araw pa rin na nagkakatampuhan kami tungkol sa pera o sa mga maliliit na bagay sa bahay na madalas naming pag-awayan noon. Ang pagkakaiba lamang ngayon ay natutunan na naming humingi ng tawad sa isa't isa at makinig bago magbitaw ng mga masasamang salita. Si Brian, na madalas naming kasama tuwing Sabado, ay humahanga sa aming katatagan at sinasabing tunay na kaming lumaki dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan. Napatunayan namin na ang pagmamahal ay hindi lamang basta damdamin, kundi isang desisyon na panindigan ang iyong pamilya sa kabila ng lahat. Makalipas ang 2 taon mula ng gabing umalis si Ken sa aming apartment, ganap nang nagbago ang mukha ng aming tahanan at ng aming relasyon sa isa't isa. Si Baby Liam ay nakalmot na ng mga bagong laruan at masaya nang pumapasok sa daycare center malapit sa aming bagong lipatang mas maluwag na bahay.
Si Ken ay na-promote na bilang head mechanic sa talyer dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho, habang ako naman ay meron ng maliit na patahian. Hindi na kami umaasa sa tulong ni na Mommy Rose at Daddy Joel dahil natuto na kaming tumayo sa sarili naming mga paa bilang mag-asawa. Ang aming kwento ay naging patunay na ang maling simula ay hindi nangangahulugang magtatapos din sa isang malungkot at masamang wakas. Isang araw, nagpasya kaming magdaos ng isang simpleng pasasalamat sa tulong ni Pastor Noel upang ipagdiwang ang aming muling pagtataguyod ng pamilya sa tamang paraan. Dumalo sina Karen at Marco upang makiisa sa aming kasiyahan habang bitbit ang mga simpleng pagkain na inihanda namin para sa aming mga malalapit na kaibigan. Dumating din sina Mommy Rose at Daddy Joel na nooy nakangiti na at yakap-yakap si Liam habang pinupuri ang aming pagsisikap na ayusin ang aming buhay. Wala na ang takot at hihiya na naramdaman namin noong araw ng aming kasal sa lumang simbahan sa Quiapo, ilang taon na ang nakalipas. Ang lahat ng naroon ay saksi sa kung paano namin pinaghirapan na buuin ang pamilya araw-araw sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahalan. Habang pinapanood ko si Ken na nakikipaglaro sa aming anak sa hardin habang lumulubog ang araw, naramdaman ko ang napakatinding pasasalamat sa lahat ng nangyari sa amin. Kung hindi dahil sa hindi planadong pagbubuntis noon, marahil ay hindi namin nakilala ang tunay na lalim ng pagkatao ng isa't isa sa gitna ng pagsubok. Ang kasal namin ay hindi perpekto at dumaan sa pinakamadilim na yugto ng aming kabataan, ngunit dito namin natagpuan ang tunay na kahulugan ng pangako. Ang pagmamahal ay hindi lamang basta kilig o romansa, kundi ang pananatili sa tabi ng iyong katuwang kahit na ang mundo ay laban sa inyo. Natutunan naming ang pamilya ay binubuo sa bawat paggising sa umaga, sa bawat paghingi ng tawad, at sa bawat sakripisyo para sa anak. Bumalik sa alaala ko ang lahat ng payo ni Pastor Noel tungkol sa pagpili ng pagmamahal araw-araw nang walang pag-iimbot o pag-aalinlangan sa puso mo. Si Brian, na kasalukuyang tumutulong sa amin sa pagpapalawak ng maliit na negosyo, ay madalas kaming tuksuhin na parang bagong kasal pa rin sa tuwing maghahapunan kami. Si Karen naman ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang sariling buhay habang pinagmamasdan kaming tatlo na tahimik na nagtatawanan sa gilid ng mesa. Ang mga taong ito ay naging bahagi ng aming paglalakbay mula sa kawalan patungo sa isang maliwanag at matatag na kinabukasan na aming pinagsaluhan. Walang perpektong kwento ng pag-ibig, ngunit ang aming kwento ay patunay na ang pagsisikap ay laging may magandang kapalit sa huli. Ngayon, sa edad na 25 para sa akin at 26 para kay Ken, handa na kaming harapin ang anumang hamon na ibabato sa amin ng mundo. Marami pa kaming pangarap para kay Baby Liam at para sa aming maliit na negosyo na unti-unting lumalago sa tulong ng aming mga kamay at pawis. Wala na kaming kinatatakutan dahil alam naming ang pundasyon namin ay nakatayo sa katotohanan, pagpapatawad, at wagas na pagmamahal sa isa't isa. Ang bawat araw ay isang panibagong pahina ng aming kwento na isinusulat namin ng may buong katapatan at dedikasyon sa aming pamilya. Hindi naging madali ang landas na aming tinahak, ngunit ito ang nagbigay ng kulay at kahulugan sa aming buhay bilang mag-asawa. At yan ang kwento ni Alisa. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi mga ka-confess.